Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong post ng News 5. Title, Packing Up Now. Police General Nicholas Torre III will leave the White House of Camp Crame this Tuesday, August 26, after he was relieved as Philippine National Police Chief, according to News 5 source. This is the residence of the acting chief of PNP. Torre knew yesterday he was going to be fired. His family was surprised and sad by what had happened. Okay. So, yan o. Police General Torre aalis na sa White House ng Camp Crame source. Okay, so sa US, yung tirahan ng presidente doon, tinawag na White House. Sa Camp Aguinaldo, ang tirahan ng AFP Chief Staff is puti rin. Tinatawag din namin na White House. So, sa Camp Crame, ayan, White House din ang tawag nila sa residence ng PNP Chief. So, kahapon pa pala, tinawagan na, may napanood akong pahayag ni Secretary Remulla. Tinawagan niya si PNP Chief. He was duly informed. Parang 5 beses ata niyang natawagan kahapon. At yun, napagsabihan, alam niya kahapon pa. Alam niya na sinibak na. Kasi nga, yung order ng Malacanang o yung sulat ng Malacanang kay General Torre na na-relieve na siya is dated August 25. So, kahapon pa. So, ngayon, kaninang umaga, na nagkaroon na talaga ng unceremonious turnover of command. Bakit unceremonious? Dahil wala doon si General Torre. Usually, yung mga ganyang turnover ceremony, nandyan yung paalis, nandyan ang parating. Eh wala. Hindi siya nagpakita. So, ibig sabihin, hindi maganda ang pangyayari. Masama ba ang loob? Hindi nagpakita. So, ayun, nag-iimpake na at paalis na sa White House. So, ang tanong, saan na siya ngayon papunta o titira? Wala naman siyang posisyon. Wala na yung sakyanan na maganda, yung viral video na pumunta siya sa isang lugar na sobra pa, parang presidente ang dating. Kasakay siya ng black SUV. Doon mo kung anong klaseng sakyanan niya. Kagara ng dating. So dahil wala na siyang kaposisyon, ano pang sakyan niya? Baka wala na siyang official car. So ngayon, ano nang mangyari? So, kung may kantang bagay sa kanya, kung siguro, Kawawang Cowboy. Ang kawawang cowboy, may baril, walang bala, may pera, wala namang, may bulsa, wala namang pera. So, nakakawa. Ayun, sabi dito, yung pamilya niya na-surprise and very sad. And halos lahat ng Pilipino na-surprise. Ako, hindi ko ini-expect na ganyan kadali ang pagka-relieve niya. Although, na-foresight ko na nung meron na silang bangayan ni Secretary Remulla, nakikita ko na mayroong bibigay. Mayroong mamamayani, may bibigay. So, ang namayani, si Secretary Remulla. So, narinig ko si Senator Amy nagsabi na ang may pakana daw nito, si Secretary John Vic Remulla, kasi siya ang pinaboran ni Presidente Marcos. And I believe naman sa Presidente, it's a very hard decision for him.
which to me, tama yung ginawa ng presidente na he has to decide. Kasi kung wala silang gagawin, patuloy yung ganong bangayan, walang mangyari, detrimental to the Philippine National Police. Kaya mabuti, habang maaga pa, pumili ang presidente either John Vic or Torre. Kung talagang bilib na bilib siya kay General Torre, hindi niya pagbigyan si Secretary John Vic ang magre-resign. Magano. So, this one, yung sinasabi na turf war, bangayan, ang nanalo si Secretary Remulla. So again, let's wait for announcements o anong mangyari. Either early retirement or stay. So kung mag-stay siya 6 months, ang tagal. Kay General Centino noon, nung kauupo si PBBM as president, nag-appoint siya ng bagong chief of staff. Ang inalis niya nga chief of staff, hindi pa man retirable. Kaya, stay put lang siya, no? Stay put lang si General Centino as 4-star, wala siyang posisyon. So, si Lieutenant General Bartolome, functioning as chief of staff, 3-star lang. Kaya lang, after 3 months, yun na. Tinanggal din si Lieutenant General Bartolome at ibinalik si General Centino. So, itong case ni General Torre, may posibilidad ba na babalik din si General Torre as Chief of Staff para bang nangyari sa may posibilidad ba babalik si General Torre as PNP Chief? Katulad ng nangyari sa AAP Chief of Staff noong 2022? Palagay ko, hindi na eh. Kasi, habang nandyan si Secretary John Vic Remulla, hindi na makakabalik si General Torre. So, ako, wala akong idea kung anong mangyari. Kung mag-early retirement na ba siya o stay in the active service for another 6 months hanggang mandatory retirement niya by 2026. Summary, kawawa si General Torre. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Usok kayo ang ulan. Kaya hasta pamapusin. Ikaw rin ito. Una ni siya ang natagaan og yero. O bisan pa sa kusog kayo nga ulan. Daghang salamat, sir. Salamat siya sa sin nga nahatag sa iya. O karon abot na gid siya sa iyang ipatindog nga balay kay kini nakigpuyo lang ni sa iyang amahan. O karon mo na ni ang iyang ipatindog nga balay. So ugma magatop na lang gid ni siya. Kay ulan naman gyud, kusog kayo ang ulan apan sa ilang kalipay di kuha gid nila ang sin. Unang-una akong pasalamatan ang atong Ginoo o kanang atong nag-sponsor o salamat sa iyang gihatag nga sin kay makabalay na gid ko. Unya nagigpuyo ra ko sa akong mama karon makalain na gid ko. Kaya daghang salamat. Yan da. At pasalamat ko kay kuan kanang madagan pa ang matagan ani nga kuan og sin para dagan gyud ang magkapanalamat sa inyo ha. O kiran bisang pag ulan di ko agid nako ako sin kay excited kay mi. Oo. Na kaming tanan na tagan diri sa sitio Gayton. Oo.
Sa salamat kayo. Sa salamat kayo, sir. Oh, salamat. Salamat. Oo.